Sa iba't ibang bahagi ng mundo ngayon, may mga digmaan na patuloy nangyayari. May mga missile sa kalangitan, may mga sirena ng emergency, at may mga tao na napipilitang tumakbo para sa kanilang kaligtasan. Pero sa gitna ng kaguluhan na ito, may isang grupo ng tao na tahimik na nagdurusa. Mga overseas Filipino workers, mga migrant workers na umalis sa kanilang bansa para sa isang pangarap. Ang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Marami sa kanila ang nagtrabaho sa Saudi Arabia, Qatar at UAE. Ang iba naman ay nasa iba't ibang bansa sa Europe. Araw-araw silang nagtatrabaho ng pagod, kahit malayo sa pamilya. Pero kapag dumating ang digmaan o kaguluhan, sila ang unang naapektuhan. May mga migrant workers na napilitang umuwi sa kanilang bansa ng biglaan. Ang masakit, wala pa silang ipon. May mga utang pa na hindi nababayaran. Ang pangarap na matagal nilang pinaghirapan, parang biglang nawala sa isang iglap. Alam ko ang pakiramdam ng mga ibang bansa dahil nagtrabaho rin ako sa Saudi Arabia, Qatar at UAE. Ngayon nandito na ako sa Europe. Patuloy pa rin ang laban ng isang migrant worker. Hindi para sa sarili, kundi para sa pamilya. Sa lahat ng OFW at migrant workers sa buong mundo, ang inyong sakripisyo ay hindi maliit. Sana balang araw, mas marami pang tulong at proteksyon para sa mga manggagawang nasa ibang bansa. Mahal kong mga kababayan, habang tahimik tayong namumuhay at nagsusumikap araw-araw para sa ating pamilya, may mga balitang patuloy na lumalabas tungkol sa katiwalian sa ating bansa. May mga dating sundalo, kabilang ang ilang ex-marines na nagsalita at nagturo ng umano'y mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Mga pangalan ng mga kongresista, mga taong may kapangyarihan, presidente, first lady ng Pilipinas. At maging ang pinakamataas na leader ng bansa ay nakadadadawit sa mga aligasyon. Kung totoo man ang mga ito, napakasakit isipin. Dahil habang may mga Pilipinong patuloy na naghihirap, habang ang mga manggagawa sa ibang bansa ay nagsasakripisyo para lamang mabuhay ang kanilang pamilya. May mga ulat na nagsasabing ang kaban ng bayan ay patuloy na nauubos dahil sa korupsyon. Mas lalong masakit para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. May mga kababayan tayong naiipit sa kaguluhan at digmaan sa Middle East. Mga Pilipinong natatakot, nag-aalala at umaasa ng mga gobyernong magliligtas at magpapauwi sa kanila ng ligtas. Pero marami ang nagtatanong, nasaan ang agarang tulong? Nasaan ang malasakit sa mga Pilipinong nasa panganib? Ang gobyerno ay dapat maging sandigan ng mamamayan, hindi dahilan ng kanilang paghihirap. Hindi ito laban ng isang tao lamang. Hindi ito laban ng isang partido lamang. Ito ay laban ng bawat Pilipino na gustong makita ang isang bansang may tunay na hustisya, katapatan at malasakit sa kapwa. Ang Pilipinas ay hindi pag-aari ng iilan lamang. Ito ay pag-aari ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis, nagtatrabaho ng marangal, at nangangarap ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Kung may korupsyon, dapat itong imbestigahan. Kung may nagkasala, dapat silang managot. Dahil ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa kapangyarihan ng mga leader nito, kundi sa katapangan ng mamamayan na ipaglaban ng katotohanan para sa bayan, para sa hustisya, para sa kinabukasan ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino!